Dating guard ng Lakers ang laki ng kontrata na ibinigay sa kanya sa Europe. Pero bago yan, LeBron James gustong tulungan ang Los Angeles Lakers. Ayon pa sa mga report ay inaasahan daw na tatanggihan ni LeBron James ang kanyang $53 million sa player option para sa 2025-26 season. Ito ay para maging unrestricted free agent ito. Gayunpaman mga idol ay hindi ito nangangahulugan na gusto ni LeBron na umalis sa kanyang kupunan. Sa halip ay inaasahan na pipirma si LeBron ng panibagong kontrata na may bahagyang mas mababang halaga. Ito ay upang bigyang daan ang kupunan na palakasin ang kanilang roster. Ang strategy nga na ito ay magbibigay ng flexibility sa parehong panig, na nagpapahintulot sa Lakers na magdagdag ng mahalagang talento sa paligid ni LeBron at Luka Doncic. Lalo at sa kabila ng edad ni LeBron na 40 years old, ay patuloy pa rin ito na nagpapakita ng mataas na antas ng paglalaro. Lalo at may average ito ngayong season ng 24 points, 8 rebounds at 8 assists per game. Ang dedikasyon at pagnanais nga ni LeBron na tulungan ang kanilang kupunan na maging competitive, ay malinaw kay LeBron na handa itong bawasan ang kanyang sweldo para sa ikakabuti ng Lakers. Bagamat malakas na naman ang kupunan ng Lakers mga idol na kasalukuyang nasa pang-apat na pwesto sa Western Conference, at may record na 45 wins and 29 losses. At malaki nga ang chance din ng kanilang kupunan na makarating ng NBA Finals at manalo ng championship. Pero hindi rin natin mapagkakaila na kahit merong Jackson Hayes ang Lakers, ay hindi naman ito sapat para masabi natin kaya na ni Jackson Hayes na makipagsabayan sa mga elite centers na mas physical maglaro. Kaya kailangan talaga ng Lakers ng isang sentro na kayang makipagsabayan sa mas malalaking sentro sa NBA. Kaya dapat magawa ng Lakers na ma-improve ang kanilang frontcourt next season sa pagkuha ng isang elite na sentro. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa plano ni LeBron na magpababa ng sahod sa kanyang susunod na kontrata sa Lakers? Samantalang former Los Angeles Lakers guard na si Kendrick Nunn ay muling nag-sign ng panibagong kontrata sa kanyang kupunan na Panathinaikos. Isa nga itong kilalang kupunan sa Greece. Magtatagal nga ang kontrata ni Kendrick Nunn hanggang sa taon ng 2028 at nagkakahalaga naman ito ng nasa $13.5 million. Dahil dito ay si Kendrick Nunn na ang may pinakamataas na bayad na manlalaro sa EuroLeague. Ang kontrata nga din ni Kendrick Nunn ay tinanggal ang anumang NBA out clause. Ibig sabihin ay sa kanyang kupunan lang ito maglalaro hanggang matapos ang kanyang kontrata. Si Kendrick Nunn nga ngayon mga idol ay may edad namang 29 years old. Naging isang malaking bahagi na ito ng Panathinaikos kaya binigyan ito ng malaking kontrata. Lalo at sa pananatili dito ni Kendrick Nunn ay nag-average ito ng 20 points per game. Pinangunahan niya nga ang kanilang kupunan para sila ang manalo ng championship sa EuroLeague sa kanyang unang season dito. At hangad nga ni Kendrick Nunn na mapanatili ang kanilang titulo sa Abu Dhabi ngayong season. Kaya wag na tayo magtaka kung bakit binigyan ng Panathinaikos ng malaking kontrata si Kendrick Nunn. Kung unang season pa nga lang nito ay nanalo na sila ng titulo, ano pa kaya sa kasalukuyang season at sa mga susunod pa. Samantalang meron namang secret weapon itong Boston Celtics at baka isipin nyo na si Peyton Pritchard ito mga idol, nagkakamali kayo. Ito nga ay ang big man na si Luke Kornet na nagpapakita ng malaking improvement sa kanyang laro kasama ang Boston Celtics ngayong season. Nasa kanilang ang naging panalo laban sa San Antonio Spurs noong nakaraang araw. Ay nakagawa lang naman ito ng 15 points at career high na 16 rebounds. Na naging susi para sa kanilang 121-111 na panalo laban sa San Antonio Spurs. Sa kasalukuyan ay may average ngayong season si Luke Kornet na 5 points, 5 rebounds at 1 assist per game. Na may shooting naman ito na 67% sa field. Bukod dito ay kapuri-puri din ang defensive performance ni Luke Kornet, lalo na sa pagpigil sa mga sentro ng kalaban katulad ni Karl Anthony Towns ng New York Knicks. Kaya ang malaking improvement ni Luke Kornet ay mahalagang bahagi ng rotation ng Celtics, na nagbibigay ng kalidad na minuto mula sa bench at nagpapakita ng kahusayan sa depensa at rebounding. Kaya malaking tulong talaga ito para sa Boston Celtics. Lalo at alam naman natin na ang dalawang big man ng kanilang kupunan na sila Kristaps Porzingis at Al Horford ay minsan ay out dahil sa mga iniinda nilang injuries. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa backup center ng Boston Celtics na si Luke Kornet?